Buong puso at matibay ang suporta ng PAO Forensic Laboratory Division at private volunteer doctors sa pinakamalawak na proyekto ng PAO, ang Legal, Medical, Dental, Optical, Jail Visitation and Decongestion Program. Katunayan muli silang nakipagkaisa sa nasabing programa sa Correctional Institution for Women noong May 21. Ang ating mga doktor mula sa PAO, si Doc Gabriel at si Doc Sara, palakpakan natin. At nandito naman ang mga doktor ng MCU sa pangunguna ni Doc Janice De Leon. Naroon din sa pagkakataong iyon si Dr. Roberto Sumbilon Jr., isang retired medical legal officer ng NBI, para tulungan ang ating women PDLs sa kanilang mga suliraning pangkalusugan. May yun siyang pruritus, yung pangangati ng sa balat, no? At tingin ko may prickly kasi mainit ang panahon no? Tapos at the same time, meron siyang cough. Sa pruritus, binigyan ko siya ng diphenhydramine, no? Para paggabi, at least makakatulog siya ng itchiness, no? Yung 1 tablet before she sleeps, no? At saka yung soap, yung sulfur soap. Tapos yung sa ano naman niya, yung sa cough niya, in-advise ko muna actually na uminom siya ng maraming tubig. Actually, yung diphenhydramine, meron antihistamine din yan. So, masasolve din yung sa cough problem niya. Para kay Doc Sumbilon, malaki ang impact ng programang ito ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta, sa mga kababayan nating persons deprived of liberty. Ang point ko, malaking bagay ito Kayo, tayo, na nakaka-interact sa mga walang dalaw, walang pamilya. Ang masabi ko lang talaga, bottom line, habang may hininga, may pag-asa. So tayo na alam natin yung katotohanan, we share. Sunod-sunod din ang pag-aasikaso ni Doc Gabriel Mercado ng PAO Forensic Laboratory Division sa mga women PDLs natin na may health concerns. Yung kaninang pasyente na natingnan natin, ang concern niya is masakit daw yung balakang niya. Saka medyo hirap daw siyang umihi, no? Tapos may mga pagitan na nilalagnat din daw siya, no? So meron siyang senyales ng urinary tract infection, no? So na-advisean ko siya na kailangan panatilihin na malinis yung paglilinis ng kanyang puwerta at kasabay din nun ang pag-inom ng maraming tubig. Siyempre dahil nalaman natin na meron siyang sakit na urinary tract infection, na-diagnose naman yun clinically, nagbigay na tayo kagad ng angkop na gamot sa kanya, nagbigay na kagad tayo ng antibiotic, saka suporta para sa paghihinga, yung sambong, saka pain reliever na rin para sa sakit ng kanyang balakang. Yung urinary tract infection kasi, maaari siyang maiwasan sa proper hygiene and adequate na oral fluid intake or yung pag-inom ng sapat na tubig. At least mga 10 to 12 glasses per day. O kaya 2 hanggang 3 litrong tubig sa isang araw. Hindi na rin pinalampas si Doc Gab ang pagkakataong iyon para muling magpasalamat sa pagkilala sa kanya bilang outstanding medical practitioner sa ginanap na 9th MCLA Grand National Convention ng PAO sa World Trade Center. Siyempre, nagpapasalamat tayo kasi once in a lifetime yung award na natanggap natin. No? Nakakataba ng puso na ma-recognize na isa sa mga outstanding physician ng Public Attorney's Office. Saka siyempre, maraming salamat sa mga pasyente na nagpapakonsulta at nagtitiwala sa atin. Para sa hashtag Palanews, ako si Gerald Ranyes, Persida Acosta, taga pagtanggol ng masa, katarungan laban sa kahirapan.